Kaya bago ko po basahin, ngayong ika-32 linggo sa karaniwang panahon, ang humili at pagninilay mula sa tanggapan ng ating Arsobispo sa linggong ito, ay nais ko muna pong pabigyan ng pansin, siyempre itong ating pagdiriwang na virtual mass na ito dito sa Parokya ng Immaculada Concepcion dito sa Bawan. Unang-una po, siyempre, ngayong araw ng linggo, araw ng Panginoon. Pero kasama at pangunahin nating dasal, tayo pinasa loob ng 9 na araw, ng mga unang araw ng Nobyembre. At lalo tigit sa 9 na araw na ito, ginaganap natin ang pagnonobena, pamamanata para sa mga yumao. Kaya mabuti atin silang alalahanin, kasama na pa yung 58,149 na kaluluwa natin na natanggap ng ating parokya na ipagdarasal sa buwang ito na Nobyembre. 58,000, tama, sister? At pangunahin dito, ay hinihingi naming mga pari ang inyong special na panalangin para kay Father Kiel Di Maculangan. Siya po ay yumao kahapon na madaling araw. At agad-agad, siya ay clinimate, sapagat masyado siya nagtagal sa ospital, ay clinimate na po siya at siya ay ganun din kahapon din, alas 11 ay minisahan na doon sa Chapel of All Saints kung saan nalagak ang mga pari na yumao sa pangunguna na rin ng kanyang kapatid na ating Vicar General si Monsignor Ruben, kasama ang ating Arsobispo Gilbert Garcera at ang Cardinal Rosales at iba pang mga paring seminaryo at naroon. Kaya kahapon din po alas 11 inilagak na ang kanyang labi doon sa Chapel of All Saints kung saan kasama na siya ng mga paring yumao doon. Kaya naman po, kahit agad-agad ay inilagak ay pwede naman pumuntahan. No? Doon po sa likod ng seminaryo, Theological Seminary, doon sa Maraboy. Meron po mismo doong chapel at kung saan nandun din ang mga puntod ng ating mga yumaong pari. Kaya pangunahin po pagdarasal ang kawalan ng isa sa mga banal na pari ng ating Archdiocese, Father Kiel Di Maculangan. Siya po ay palaging spiritual director. Siya po ay kasama ko rin sa seminaryo kahit kami na high school dahil siya po 2 taon lang po ang abante niya sa akin, 62 years old po siya. 2 taon lamang, kaya sa seminaryo minor, kasama ko siya, seminaryo mayor, kasama ko siya, sa theology, kasama ko siya, at maging assignment namin sa seminaryo bilang mga batang pari, makasama rin po kami sa spiritual director, ako po naman ay procurator doon sa minor seminary. Kaya makilala ko po si Father Kiel at siya po ay tunay na banal na tao at maaari nating makatiyakan katulad ng sabi sa unang pagbasa, ikalawang pagbasa dito sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Sabi niya, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo masyadong magdalamhati. Meron pong muling pagkabuhay. At naniniwala tayo sa mga banal na yumao. At ano yung kabanalan? Bigay ho yun, galing ho yung kay Jesus. Hindi yun galing sa atin. Kaganda nga ho ng Tilanhaga ngayon, ang pagpasok ko sa langit, may ilawan. Nung tayo po'y binyagan, tumanggap na tayo ng ilawan. Di ba? May kandila. Nung tayo binyagan, hawak na ninyong atin. Pero yung pong kandilang atin. Ibig sabihin, nung tayo panganak, nasa kadiliman tayo. Kaya agad-agad pinabinyagan tayo ng ating mga magulang para yung binyag, tanggapin natin ang liwanag ni Kristo. Hindi na tayo papunta sa kamatayan. Binyag pa lamang tayo, papunta na tayo sa buhay na walang hanggan. Bukas na ang langit. Kaya tayo po'y may ilawan na, may langis pa. Dangan niya lamang, yung iba hindi nag-ipon ng langis. Kaya nung biglang dumating si Jesus, ay naku na. Meron tayong pag-iipon ng langis. Ano yan? Yung ating mga prayers, good works, ating sacrifices. Yun, extra mga langis. At yan po ang isa sa mga babasahin at magandang pagninilay ng ating mula sa tanggapan ng ating Arsobispo sa umagang ito. Isa rin po ay di pagbati rin sa ating mga may sakit, mga nasa tahanan, nasa pagamutan, at siyempre mga nag-aalaga sa ang misa pong ito ay para sa inyo. Kasama ng mga bata hanggang 15 years old. Pero naman 15 years old pataas,
hanggang 65 years old, bukas na po ang simbahan para sa inyo. Ano ho? Yung mga matatanda, 65 years old, ay di yun, pwede sila tahanan, lalo tingin yung mga may sakit. Pero naman nakakagala na, ay sana naman ay sumimba na. Bukas na ang simbahan. Marunong naman tayo na magprotekta na, natuto na tayo. Face mask, face shield, no? Kumisan nga lamang, nagmimisa kami naka-face mask. Sabi nga, ano ba yung paring yun? Nagsusulo naman sa altar, naka-face mask pa. Pero kaya ho kami nagpe-face mask kahit nasa altar, ay para ipaalala. Ano? Para ipaalala, mahalaga po yan. Yan para ang magagawa natin. Maghugas ng kamay, alcohol, disinfect, ang atin pong, meron po dito sa simbahan, thermal scanning, tracing, yan po ang mahalaga na magagawa natin. At sa simbahan po, tayo po'y sumusunod sa health protocol. Kaya yan po ang sana, ang misang ito para sa mga misat. Kaya yung mga misakit, makakaasa kayo na lalo tigit sa araw ng linggo ay makakapagmisang virtual para kayo makasimba rin. No? At may sakit, kaganda rin naman paalala sa atin, yan pong inyong mga pagkakasakit. Ano po? Yay baong langis. Siyempre, mahirap pa may sakit. Kayo mang nag-aalaga. Ano ba naman ito kung minsan masama ng ating loob sa ating pag-aalaga? Tayo may sakit, masakit ang katawan, masakit ang kalooban, may cancer. Pero wag niyong kalilimutan. Yan mo'y pwedeng maging baong langis. Ialay lamang natin kay si Kristo Jesus. May pag-aalay na pagmamahal. Itong ating mga pasakit, yan po'y magiging pagkabuhay para sa atin. Babaonin natin. Ano po? Kaya ngayon, atin ang pambasahin ang pagninilay sa 32 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tayo ay nasa 32 linggo sa karaniwang panahon at tampok sa Ebanghelyo sa araw na ito ang 10 dalaga na may daladalang ilawan habang hinihintay sa pagdating ng lalaking kakasal. Ayon sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, ang paghihintay na ito ng 10 dalaga sa lalaking ikakasal ay sumisimbolo sa paghihintay nating mga Kristiyano sa muling pagdating ng ating Panginoon. Yun na nga po yung muling pagkabuhay natin. Kaya nga sa diwang ito, hayaan ninyong pagliyanayan natin at 3 puntos na maaaring magsilbing paalala sa atin bilang mga Kristiyanong naghahanda sa pagbabalik ni Jesus. Kaya may 3 puntos. Kasal, kasali, kasalo. Madali, kasal, kasali, kasalo. Kasal, kasali, kasalo. Pwede nang kunin, no? Tongue twister. Okay, kasal. Sa ating ebanghelyo ay may magaganap na kasalan. Sa banal na kasulatan ng kasalan kung saan may piging ay sumasagisag sa langit. Katulad ng mga dalaga, hinihintay natin na muling pagdating ni Jesus, ang lalaking ikakasal, upang kasama niya tayo makapasok sa langit, sa kasalan. Ang langit ang tunay na tahanan. Sabi nga ni San Francisco de Sales, ang daigdig ay nilagyan lamang ng mga tao upang magkaroon ng mga tao sa langit. Diba? Maganda yun Ulitin ko. Ang daigdig ay nilagyan lamang ng mga tao upang magkaroon ng tao sa langit. Okay, paghahanda sa langit dito sa lupa. Okay. Ang ating buhay dito sa mundo ay isang paghahanda patungo sa kabilang buhay. Sa isang kasalan na may walang hanggang handaan, ang siyang tanging magpupuno sa ating pagnanasa sa mga kukulangan sa daigdig na ito. Kulang na kulang. Kaya pa tayo nagnanasa, nauuhaw. Sabi nga ng Salmo, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Di ba? Siya ang kaganapan natin. Siya ang kaluguran natin. Kaya siya ating kinasasabikan. Ngunit ang tanong, sino ang imbitado na makakapasok sa langit? Sino ang inyanyayahang makadadalo sa kasalan? Sunod, kasali. Lahat ay imbitado sa langit. Lahat inanyayahang makasalo sa piging ng Diyos. Kagaya na napakinggan natin sa Ebanghelyo, maging matatalino at mga hangal ay may pagkakataong makapasok sa langit. Walang pinipili ang Diyos pagdating sa kabanalan. Ang lahat ay tinatawag niya patungo sa kasalan. Ang tawag natin dito sa Ingles ay Universal Call to Holiness. Huwag nating isipin na ang mga pari, mga madre, mga tagapaglingkod lamang sa simbahan ang maaaring maging banal. Bawat isa sa atin ay may pagkakataong maging santo, sapagkat lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayanang maging mabuti at sumusunod sa Kanya. Muli, pagdating sa kabanalan, ang Diyos ay hindi namimili. Lahat ay kasali.
Kaya sabi ko nga, bininyagan, may ilawan na, may ilangis na. Yan. Ngunit ang tanong, lahat ba ng imbitado ay makakapasok sa langit? Yan. Kasalo. Sa kasamaang palad, narinig natin sa Ebanghelyo na hindi lahat ng inimbitahan ay nakapasok sa kasalan dahil naubusan ng langis ang limang dalagang hangal na pagsarhan sila ng pintuan. Hindi tuloy sila nakasalo sa ikakasal sa kanyang maringal na handaan. Gayun din, sa kabila ng katotohanan ng lahat tayo ay kasali at inaanyayahan ng Diyos sa langit, hindi lahat ay makakapasok upang makasalo siya. Ang may mga ilawang maningas lamang ang pinatintulutang makapasok. Ibig sabihin, ang mga pusong nag-aalab lamang sa pag-ibig, pagkakawang gawa, ay makakasalo ng Diyos sa kanyang walang hanggang piging. Ang mga may ekstrang langis lamang ang makakasalo sa ng ikakasal. Ibig sabihin, ang mga taong marunong gumawa ng ekstra at higit para sa ikabubuti ng kanyang kapwa, ang pahihintulutan lamang na makapasok sa langit upang makasalo sa maringal na handaan. Hindi sapat ang sakto lamang, kailangan ng ekstrang pagmamalasakit at pagmamahal sa iba. Kaya sabi ko doon sa mga may sakit, doon sa mga nag-aalaga sa may sakit, ay binibigyan na kayo ng ekstrang langis, sunggaban na ninyo. Mag-alaga ng husay, may pagmamahal, at kayo naman may sakit, kahit masama ang pakiramdam, ngumiti. Huwag palaging high blood. May sakit na nga, nakasimangot pa, ay papangit lalo kayo. Kaya mabuti, may sakit, ngumiti kayo at kay gaganda. Ngayong panahon ng pandemya, ang kalamidad, ang pagkakataon upang maipakita natin na meron tayong pusong nagniningas sa pagmamahal sa pamamagitan ng pagtulong sa mga higit na apektado at nangangailangan. Ito ang pagkakataong upang maipamalas na meron tayong ekstrang langis na handa tayong lumabas sa ating mga sarili upang iunat ang ating mga kamay sa pagsagip at makiramay, sa pakikiramay. Huwag nawa tayo magkulang ng langis. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay, patuloy nawa nating mapagningasin ang ilawan ng pagkakawang gawa at pagmamalasakit sa iba upang balang araw, sa muling pagdating na ating Panginoon, Christ the King, ipagdiriwang natin sa Makalwa sa November 22, ang pagdating ng Panginoon, tayo ay kanyang magiging kasali at kasalo sa kasalan. Sa langit na tunay nating tahanan. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal ngayon at magpakailanman. Amen. Magsitayo ang lahat, dasalin natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat.